Hey, magandang umaga po sa ating lahat. Kauna-unahan po natin kailangan sabihan ng mahal kita ay ang Panginoon. Yan. Sabi po ng awitin ay, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Isa pa po, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Ang sabi po, ang February daw po ay love month, ano? Ayan, sabi, pumapag-ibig ang February. So, sabihin po natin sa Panginoon na mahal natin siya. Higit kanino pa man. Sige po. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Mahal na mahal kita. mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen.
Di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa po kung aking mamasdan, kung aking mamasdan ang kaalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Isa-isa salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig ko'y inihalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay kang tapat, wala kang katulad, dakila ka. Ang pag-ibig ko, iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko sa'yo. Ang pag-ibig ko, taas po natin ang ating kamay. Ang pag-ibig ko, iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay kang tapat, wala kang katulad, dakila ka. Sabay-sabay po tayo. Ang pag-ibig ko, let's sway our hands. Ang pag-ibig ko, iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Kahit kailan, kahit saan, pupurihin, mamahalin kita. Ang pag-ibig ko, iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Ang buhay ko'y sa'yo. Ang buhay ko'y sa'yo. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kaya man ako'y ikaw ay sambahin.
sweet is your love, Lord. Lord, manahan kami, Panginoon, sa presensya mo, sa init ng pagmamahal mo. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang tagla, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Taas mo natin ang ating mga kamay, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-abot. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip na awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Hallelujah. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos, sa pangalan na inak na si Jesus, kami po ay lumalapit, patuloy na kinikilalang Ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas tayong pong buhay. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa inyong mga kamay, nilalagay po namin ang gawain ito at hinihingi ang patuloy na pagkilos, ang pagtuturo, ang pagbabago sa aming pong buhay sa pamagitan ng inyong pong kapangyarihan at sa pamagitan ng inyong pong mga salita. Mangusap po kayo, Panginoon, sapagkat ang inyong pong mga lingkod ay nakikinig. Maraming salamat po. Ito ay ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ikalawang linggo ng February at alam naman natin ang February ay may connotation na ito po ay may kinalaman sa pag-ibig. Itinuturing ng marami na ang February ay buwan ng pag-ibig. Para sa akin, lahat ng buwan ay buwan ng pag-ibig. Tama po ba yan? Okay. At ang February 14 ay tinuturing din na Valentine's Day. At ito ay tinatawag na araw ng mga puso na
Wala ho sa Bible. Kaya po hindi natin po sineselebrate ang Valentine's Day kasi hindi naman po sinabi sa Bible na i-celebrate. Ang pagse-celebrate po kasi ng pag-ibig ay araw-araw, 24/7. Ibig sabihin ay 24 hours a day, 7 days a week. Kailangan natin in-express ang pag-ibig po natin sa bawat isa, sa lahat ng tao, upang ipadama ang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa. Ano po? Ang February 14 ay kalimitan, ang connotation po nito ay romantic love. Tama po ba yan? Oo. At masyado nagiging emotional ang mga tao sa panahon ngayon. At ito po ay meron pong mga side effect. Mga side effect ng celebration ng paniniwala sa Valentine. Ang Valentine ay hinango po yan sa pangalan ni Saint Valentin. Hindi po yan character sa Bible, kundi yan po isa pong pari na nung unang panahon. At sa kanya in-associate. Bagaman nung araw po, wala pa yung Valentine na yan, ay itong panahong ito ay pinagdiriwang na po ito ng mga particular somewhere in Europe, itong pong celebrations na ito. May kinalaman po yan sa pagmamahalan sapagkat ito po yung mating season ng mga hayop, lalo na po mga ibon. So, dahil tuwing naging mating season, ay ito ay tinawag, in-associate din sa tao na buwan ng ibig at ginamit pa yung February 14 bilang araw naman ng mga puso at araw din ng ano. So ito po mga side effect o mga negatibong epekto ng sobrang paniwala at pagsunod sa tradisyon at kultura. May kinalaman po sa Valentine's Day. Bagaman sa Valentine's Day, marami po ang sumasaya, ay katapat nito marami rin nung nalulungkot. Bakit? Ayan. Yung po kasing iba, wala pong partner. Na po, ayan. Ayan. Yan ho ay hindi dapat ikalungkot. Hindi ho dapat ikalungkot. Yan ho ay normal na. Bakit pag 14? Dapat ba may partner pag 14? Anong kinalaman niyan? Anong kaibahan niyan doon sa 15, 16, 17, 18, 19, 20? Anong kinalaman niya, anong relasyon niya sa January, February, March, April, May, June? Bakit pag February 14 kailangan meron? Sa ibang araw, pwedeng wala. Di ba? Naisip niyo ba yon? So yung iba ho, pagka walang ay tinutukso, ako'y tumigilan ng panunukso kasi hindi ho nakakatulong. Yung iba, nauobliga, napupuwersa, humanap ng kapartner o kadate para wag lang matukso. Nauuwi sa hindi maganda. So, pagbawal ho natin ang panunukso doon sa mga wala hong kadate, yan sinasabi pa natin, ito ho kasi ang ating lagi sinasabi, kung papaanong malamig yung Pasko, pati Valentine's nagiging malamig din. Normal, okay lang yun, miski malamig, magkumot na lang. Kapalan nyo kumot, mag-jacket, mainit na rin, di ba? Wag ho nating gamitin ang ganong panahon o sitwasyon upang i-pressure ang mga tao na magkaroon ng karelasyon. Kasi nahihirapan silang pumili. Ang lapit na, halimbawa, February 1, ako, sa 14, sino bang ka-date mo? Wala pa. Di napipilitang humanap, magkaroon lang ng date, di ba? So, maraming napapahamak. Marami ring nagiging malungkot, kahit yung may mga partner sila, asawa man o boyfriend, girlfriend, nagiging malungkot kasi wala hong regalo. Walang bulaklak, walang stuffed toy, walang chocolate. Ayan, meron hong nagsabi, siguro nabasa nyo na rin sa Facebook, sabi lang, okay lang na wala akong matanggap na gift sa February 14. Ang malaga, sanay na ako. Sino na sanay na sa hindi nakakatanggap? Yun nga, kasi ano bang kaibahan ng 14 sa 15, 16, 17, 18? Di ba? Wala namang kaibahan yun.
Pare-parehong araw in a month. Ayan, pare-pareho lang yan. Kung kayo hindi nakakatanggap doon sa ibang araw, wag niyong hanapin. Nagiging daan ng kalungkutan. Ano? Yung iba, hindi talaga mahilig magregalo. No, katulad ko, hindi ako. Ako'y magaling magregalo nung ako'y nanliligaw. Nung mag-asawa na ako kami, hindi na masyado. No? Kuminsan sinasabi ko ni Mrs. sa akin, hindi naman Valentine kundi sa ibang araw. Tatanong, ay, hindi mo na ako binibigyan ng bulaklak eh. Di ba? Sabi niya, sino ba sa inyo dito nagbibigay pa ng bulaklak nung kasal na? Okay naman, wala mang problema. Maganda yun, nagbibigay ng bulaklak. Pero ganun sabi ko sa'yo, anong gusto mo, bulaklak o sweldo? Ba, pinili sweldo. Akin yung sweldo na. Napipiliin nyo. Bulaklak, sweldo. Pag kayo binibigyan ng sweldo, okay na yon. Kahit ibili nyo na lang ng bulaklak yung sweldo binigay sa inyo, di ba? Kaya wag ko kayong palahanap. Baka maghanap pa kayo ng cake, maghanap pa kayo ng mga romantic places. Pagan practice po yan. Ano? Bagaman hindi masamang maging romantic, pero sabi ko nga, what is the difference between other dates? Ano? Yung ibang mga petsa, pwede namang gawin yan. So, ilan pa po sa mga side effect po ng Valentine's Day ay dito po maraming mga unwanted relationships and unwanted pregnancies. Ayan. Ang dami hong nabubuntis sa ganitong panahon. At ayon sa mga survey, ito yung panahon na fully book ang mga motel. Sino dito may motel? Wala. Fully book ba sana? Farmers? Fully book mga motel. Ang tanong, sigurado ba yung nasa motel, mag-asawa ba yon? Diba? Pagka mag-asawa, kalimitan sa bahay na ginagawa yan. Ba't papupunta sa motel? Diba? So, ibig sabihin hindi sila mag-asawa. Maliban na lamang, yung iba talagang mag-asawa, nagde-date, nagpupunta doon sa ganang mga lugar. Okay naman yon. Pero, malaking porsyento, hindi mo mag-asawa yun eh. Because of the season. Ang dami hong nagkakaganyan. Ano po? Ito pa yung mga lalaki. Mahuhusay yung mga lalaki. Valentine's pa naman. Ayan. Kung talagang mahal mo ako, sasama ka sa akin. Naman. Pagka kayo sinabihan niyang ganyan, i-break niyo na agad. No. Ba't yung gagamitin yung Valentine's para mangyari yung gusto niya, di ba? Sabihin mo, pakasalan mo muna ako. Di ba? That's the point. Kailangan, mag-asawa lang gawa niyan. At yun po yung ating pag-uusapan mamaya. So pagka ganyan na po, binablockmail tayo, pinipressure tayo ng lalaki, manindigan na kayong mga babae. Kasi wala namang kayong katiyakan na after mangyari yan, kayo pa rin. Ulitin ko, wala akong katiyakan na after mangyari yan, kayo pa rin. Marami na didisgrasya sa mga ganyan na pinagbibigyan yung kanyang mga boyfriend, parang awang-awa sa lalaki na Valentine hindi mapapagbigyan. Kami hindi nakakaawa. Huwag ko kayo maawa sa amin kung hindi mangyari yung gusto namin, Valentine man o ano yan. Hindi kami nakakaawa. Nabubuhay kami nang wala yan. Tandaan niyo yan, ha? Amen po ba yan? Ginagamit lang na pang-blackmail, masyadong ini-emotionalize yung sitwasyon dahil lang po doon sa lust of the flesh. Kaya kayo mga kababaihan, ingat po kayo. Sabi ko nga pag ganyan na sinasabi ng lalaki sa inyo, dalawang bagay. Sabihin nyo sa kanya, pakasalan mo muna ako. Pangalawa, kung ayaw naman niya, break na tayo. Diba? Kasi yan po ang atin pong gustong i-promote. At yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang romantic love ay para po lang sa mga mag-asawa. Hindi po yan para kung kani-kanino lamang. At yan po ang ating titingnan. Ang romantic love in God's point of view. Romantic love in God's point of view. Number one, romantic love was designed by God. Hindi masama ang pagkakaroon ng romantic relationship. Ano po?
Hindi ho masama. Yan po ay dinisenyo ng Diyos para ho sa lahat sa atin. Sapagkat yan, sabi ng Panginoon sa Genesis, saan po natin? Atin po lahat. Genesis 2. Genesis 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. So, hindi ho masamang magkaroon ng partner. Tama po naman yan. Ang Diyos ang gumawa ng partner. Makita niya ang tao, ang lalaki, na siya po ay nag-iisa. Sabi niya, it is not good that man should be alone. Pero ganito, kung ang lalaki man ay alone, hindi naman nagkakasala siya. Hindi naman siya pupunta sa impyerno. Ang ibig sabihin ng Panginoon, there is something in him that is lacking. May kulang. So ang ginawa ng Panginoon ay gumawa siya ng kapartner na sabi dito, comparable to him, bagay sa kanya. At yan niya po, walang iba kundi ang babae. At sa pagkakalikha po ng Diyos sa tao, nilagyan ho na tayo ng mga sangkap na may kinalaman sa pagkakaroon ng isang maganda at enjoyable romantic relationship. Halimbawa, na lahat ng senses natin ay tumutulong upang magkaroon ng sensation or romantic relationship. Number 1, yung mata. 'Di ba? Akala ko noon yung mga lalaki lang na sexy sa mga babae. Yung palang mga babae na sexy din sa mga lalaki. Tama ho ba 'yon? Meron ho bang amin? Walang amin. Akala ko, mga lalaki lang, pag tumingin sa babae, ang gagandahan, na naaakit, ayan, nagkakaroon ng damdamin, nagkakakras. Akala ko, mga lalaki lang ang ganon. Mga babae pala, ganon din. At yan, gustong-gusto nila yung may mga pandesal daw dito. Wow. Di ba? Yan mga pandesal niya, pag tumatagal, nagiging mona yan eh. Lumalaki, nagiging mona yan. Dati, bukol-bukol pa. Ngayon, laki na. Ayan. Mga matso, mga... Yan, nagsasexyan pala mga babae sa ganun. Kaya makita ninyo yung mga litrato ng mga lalaki, no? Pagka mga promotion, mga produkto, mag-endorse ng pinapakita yung kanilang mga katawan. Kasama ho yan, kasama na tingin pa lang may nararamdaman na. Yung ilong natin, nakadesenyo ho yan. Kaya ho yung mga babae, meron silang mga pabango. Pag naamoy ng lalaki, naaakit ho yan. Kaya kuminsan nga, ginagamit yan ng babae. Pag halimbawa, may nakaupong lalaki dyan, mag-i-spray, tapos lalakad sa tapat. Maalingasaw ang amoy. Nakakaakit. Nakakatulong ho yan. Yung senses natin, yung ating pangamoy, may kinalaman po yan. Ayan. Yung ating balat, napadait ka lang, napakiskis na gano'n. Medyo nakakagulat sa hindi sanay. Pagka naman sanay na, sige pa. Okay. Okay. Yung tainga natin. Ayan, yung tainga. Di ba? Nagkakaroon ng epekto base doon sa ating naririnig. Di ba? Lalo na pagkapabulong. I love you. Wow. Ganun pa, no? Kinikilig, yung iba naman, hindi nagpapalata. Oo. Very good. Pero sa loob, kilig na. Ganon din naman sa mga lalaki, no? Pagka nasabihan ng I love you, ganon din naman. Ayan, kaya ay binate, ang ganda mo naman. Wow, yan ay may epekto 'yon. Dumadalo 'yon mula sa tenga, aakyat 'yon sa utak, tapos bababa sa buong katawan. Ay, nagandahan siya sa akin. Di ba? So, may kinalaman. Nakadesenyo ho talaga ang ating buong katawan. Ang ating mata, ang ating ilong, ang ating tainga,
ating dila, ang ating bibig. Ayan, kaya ho yung pag-kiss, yan ho ay malaki ang epekto. Kaya yung mga bata, pagka nakisan, ho, pakiramdam nila, love na love sila. Ano ho. So hanggang lumalaki, nagkakaroon ng mga maturity, so nagkakaroon na ng ibang epekto yung kiss. Ano. So dinisenyo po ng Panginoon lahat ng bahagi ng ating katawan na hindi naman iyan ay para doon lamang, pero ito ay nakakatulong for us to have a good and happy romantic relationship. Ano, nakadesign ho talaga ang lahat ng bahagi ng ating katawan para po diyan. Kaya po ang romantic love hindi ho masama. Hindi masama, tama lang po yan. Provided, okay, provided, yan, na ito po ay ine-express po natin sa tamang tao, tamang, hindi ko mabasa yun. Okay, tamang tao, tamang panahon, tamang lugar. Yan, i-take note ninyo. Tama ho ang pagkakaroon ng romantic love kung yan po ay ine-express natin sa tamang tao, tamang lugar, tamang panahon. Ayan. Okay, isa-isahin po natin yan. Ano po? Pag sinabi nating tamang tao, number one, it must be the opposite sex. Tama? Kasi nung sabi ng Panginoon dito, nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at saka babae. Pinagpala sila at sinabing magpakarami kayo. No? Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. So, kung kayo po ay iibig romantically, ano po kasi lahat naman tayo, sabi ng Panginoon, love one another. So, kailangan nating minamahal ating kapwa. No? Malalaki, mga babae, ganun naman po yan. Mga pamilya man natin yan, kapatid, kamag-anak, kababayan, o whoever yan, ay mamahalin natin. Pero pagdating sa romantic love, it must be addressed to the opposite sex. Kung lalaki ka, kailangan ikaw ay doon magkaroon ng romantic love sa babae. Kung ikaw babae, ay para naman sa lalaki. Hindi ho pwedeng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi kung ganyan po ang disenyo ng Diyos, sana nung nilikha ng Diyos si Adan, ay gumawa pa siya ng pangalawang Adan. Adan the second. Sabi nga po, ang nilikha daw ng Panginoon ay si Adam and Eve. Hindi raw si Adam and Steve. Ayan. So, na nakakalungkot po na ngayon po ay nilalabanan ng mga tao ang disenyo ng Diyos sa pamamagitan ng paggagawa ng batas na pwede na. Isipin ninyo, sa Biblia bawal. Ang tao gumawa ng batas, pwede. Ang sino mang lumabag sa batas na yon, tumutol sa batas na yon ay pwedeng kasuhan. Isipin niyo yan. Anong klaseng mangbabatas po yung mga gumagawa na yan? Ano? Hindi na natakot sa Diyos. Nakakalungkot. Kaya dito sa atin, hindi pa naman ina-approve yan, ano? Pagkakaroon ng relationship, bagaman hindi naman nila pinagbabawal. Pero sa ibang bansa, pwede nang kinakasal na nga yung lalaki at saka yung lalaki. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kinakasal na. Ayan. So, kailangan po ay tamang tao. Pangalawa, kung tamang tao yan, lalaki sa babae, babae sa lalaki, ano po? Pangalawa po, kung tamang tao yan, kailangan po ay pareho din ang pananampalataya. Ano po? Kailangan po ay pareho ang pananampalataya. 2 Corinthians 6:14, ang sabi po riyan ay huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Ano po, mahirap po yun. Bagaman maraming cases ang nangyayari niyan, yung iba naman nagiging maayos, bihira po yun. Kalimitan ay hindi nagiging maayos. Ang napansin ko dyan, yung mga hindi naging maayos na relationship, yung alam na nilang mali, ipinilit pa. Marami na po ako nakita, at meron pong yung nga pong nakapaglingkod po ako sa simbahan sa Alfonso nung kami po'y dumating. Alam po ba niyo, natuklasan ko?
100%, nung bago ako dumating, 100% ng kabataan doon ang napangasawa, hindi mananampalataya. Kaya pag hinanap mo, nasaan na yon? Wala, hindi na nagsisimba. Sabi nila, nung bago ako dumating doon, many years ago, bago ako dumating, ang dami raw nilang kabataan. Halos buong barangay doon na nagsisimba doon. Pero ang pagbalik ko, ilan na yung kabataan? Na sobrang mga elementary pa ng mga natirang mga kabataan. Nasaan na yung mga yon? Yung pala, nakapag-asawa ng hindi Kristiyano, hindi na nagsisimba. Siyempre, okay naman, mabubuhay naman sila bilang mag-asawa. Kaya lang, lumayo sila sa Diyos, lumayo sa pananambahan, lumayo sa gawain. Nakakalungkot. So, ito ang una kong nakita. Kapag tayo nag-asawa ng hindi mananampalataya, ang unang epekto niyan, malalayo tayo sa gawain. Pangalawang magiging epekto niyan, pati yung bata, hindi na naku-confuse. Ano ba talaga dapat sumimba? Dito ba o doon? Di ba? Magkakaroon ng mga. At nawawala na yung atin pong tinatawag na spiritual ascendancy. At kung ano na lamang. Ano po. So, malaking problema po iyan. Bagaman merong ilan na nakakalusot. Ano po. Ito naman po yung mga umaayos. Okay, nagkaasawa ng hindi mananampalataya, pero sila naman po ay naging mapagpakumbaba. Inamin na mali yung kanilang ginawa at naging willing naman silang ayusin yung buhay nila. Ito po, umaayos. Umaayos naman. Kaya sa ganito po mga sitwasyon, ay pinipilit nating unawain ang ganung mga kaso sapagkat may mga sitwasyon talagang hindi natin kontrolado. Pero pagka nakita natin yung puso naman tao ay repentant at willing ayusin yung buhay, inaayos naman po sila ng Panginoon. So, para hindi na tayo magkaroon ng aayusin, hindi wag na tayong gumawa ng problema, hindi ba ba? So, wag na natin gawa ng problema upang sa ganoon wala po tayong aayusin. Sabihin, mag-pray tayo na tamang tao para sa atin. Okay. Tingnan po natin yung tamang panahon. Eto naman, okay, nandun na tayo, tamang tao. Ikaw babae, gusto mo lalaki, tama yon. Ikaw ay lalaki, gusto mo babae, tama yon. Ikaw ay Kristiyano, pinili mo Kristiyano, pinag-pray mong mabuti. Tanong, tama na ba yung panahon? Ngayon ba ang panahon para tayo magkaroon ng romantic relationship? So, ano ba ang tamang panahon? Ano ba ang tamang panahon? Siyempre, titingnan natin yung edad ng tao. Ayan. At i-apply din natin dito yung tinatawag nating seasons of life. Ano po? Ayan. Kung ikaw po ay estudyante, wag muna. Ikaw ay estudyante, wag muna. Hindi pa yan ang panahon. Ano ang dapat ginagawa ng estudyante? Ano ang dapat ginagawa? Nag-aaral, estudyante, di ba? Okay. Ayan, nag-aaral. Bakit nagkakarelasyon? Bakit nagkakarelasyon? Merong magandang palusot diyan. Ito ang pinakamagandang palusot. Inspirasyon. Ano? Inspirasyon. May mga kasong nangyayari yon, nagiging inspirasyon talaga. Ang problema, bihirang-bihira yon. Mas malaki ang porsyento na sa halip na maging inspirasyon, nagiging distraction. Nagiging distraction. Sa halip na makapag-focus sa pag-aaral, nagugulo. Di ba? Yung bang gagawa ka ng assignment, pag-uwi sa gabi, magagawa ka ng assignment, pag-aaral ka, magme-memorize, magpe-prepare kinabukasan. Anong ginagawa sa gabi? Text, cellphone, messenger. Mag-uusap pa, magkalayo na, nag-uusap pa. Ang pinag-uusapan naman, hindi naman yung lesson. Hindi bali ko nagtatanong ng assignment. Ano bang assignment natin? Sana gayon, hindi naman.
Papakyutan lang ng papakyutan. Kamusta ka na? Natutulog ka na ba? Ba't tinanong pa? Kung natutulog na yun, hindi na yung sasagot. Diba? Tinanong pa ba naman? Kumain ka na? Anong ulam mo? Ganyan, ano. Ah, mga pakyutan lang, ano. Mga pampakilig. Ganyan naman pinagana. Hindi nila pinag-uusapan. Ano bang lesson natin bukas? Nag-aral ka na ba? Ayan, nakahanda na ba ang mga gamit mo? Natapos na ba yung project mo? Ano bang maitutulong ko? Sana'y ganun ang pinag-uusapan. Di ba? Kung ganun ba pinag-uusapan, edi okay lang. Wala, mga pakyutan lang naman eh. No? I miss you. I love you. Mga 3 beses yun. Ano? I love you. I love you na naman. Masarap sa pakiramdam. Dinaanan ko rin naman yan. Ano? Bagaman wala pang cellphone nung araw. Andun, fresh na fresh pa naman yung sa mga, yung mga damdamin natin. Ano? Lalo na pagka yung crush mo sa school, may ibang boyfriend. Napakahirap mag-isip. Nagiging distraction, di ba? Sa halip na nakapokus ka doon sa pag-aaral, iisipin mo pa yon. Eto pa, magastos. Yung ba namang mga nanay natin, hirap na magbigay ng baon. Yung pala, pang date lang. Bibili ng ice cream, ayan, pambabayad sa entrance sa Star City, ganyan. At kung saan pa mga parke, no? Ayan, manlilibre ng kung ano, kakain ng masarap, ayan. Sa halip na iniipon para sa mga project at sa mga gastusin sa school, yun naman talaga ikinayod ng mga magulang, mabigyan lamang, yung pala naman pang date lamang, ano? Ayan. So, magastos. Ano? Mabuti kung kayo laging nililibre. Okay na yun. Sige, nakakalibre ka naman. Mahirap pag ikaw nang nililibre. Mauubusan di yan. Ano? Pero, hindi ano eh. Pangatlo, bukod sa ano nga yung una? Sa gabal, sa pag-aaral, magastos, ito ay pang-abala. Pang-abala. Kaya lang, mga kabataan naman, hindi man iniisip yung abala, di ba? Okay lang maabala. Ang mahalaga, masaya. Ganyan. Ang problema nga, dahil naabala na naabala, ibig sabihin ay hindi nangyari yung dapat mangyari, lumilipas ang panahon ng walang nangyayari, at nakakalipas yung panahon ng pag-aaral na hindi natatapos ang pag-aaral. Di ba? Na dapat ganitong panahon, tapos na ang iyong pag-aaral, pero dahil doon sa dinagdagan mo ng subject na hindi kasali sa pag-aaral, yan yung love life, dinagdag mo, mas marami palang oras ang kinakain yan kaysa pagbabasa ng libro. So, pati yung pag-aaral natin ay humaba. Yung makukuha mo ng 5 taon, okay, kunin mo mga 8 taon, 10 taon. Di ba? Humahaba, nagkakaroon ng extension. At ganito pa, meron pang mga tao na hindi na nakakatapos. Diba? Hindi na nakakatapos. Inuna yung romantic relationship at ipinahuli o isinaisang tabi yung season of learning. Kaya hindi po nakatapos. Anong mangyayari pag hindi nakatapos? Siyempre, pag mag-asawa na, hindi ka na makakapag-aral. May responsibility ka na, hindi ka makakuha ng magandang trabaho kasi nga wala ka natapos. So, mangyayari, magiging mahirap at miserable ang buhay. Kung tiniis lang, limbawa, 2 years na lang, gagraduate ka na. Sana tinis mo na lang yung 2 years. Pagka-graduate, saka mo ligawan. O kaya i-reserve mo na lang. Sabihin mo doon, pagka-graduate natin, liligawan kita, ha? Ka-reserve na yon. Ang problema, ibang klaseng reservation ang ginagawa. So, hindi nakakatapos. 2 years na lang. Kung tinapos mo yung 2 years, yung nalalabing taon na darating sa buhay mo, masaya na sana, masigla na sana, maunlad na sana. Pero dahil yung 2 years na yon, yun nga iba, buwan na lang no? Gagraduate na lang Di ba? Yan, naalala ko tuloy. Yung kuminsan may graduate hindi na nakaka-graduate, At dahil lang doon, so naging miserable rin yung buhay. Yung iba nakaka-recover din later on,
yung iba hindi. Ano? At napasa-pasa na yan sa mga henerasyon. Nakakalungkot. So, meron tamang panahon for a romantic relationship. Kung na panahon, season of learning, mag-aral ka. Season of earning, magtrabaho ka. Di ba? Pag ikaw may trabaho na, may sweldo na, may pan-date ka na dyan. Tama? Tama? Parang hindi tama. Ako, may nakita kong babae, ganito no? Pagka niyayaya siya mag-date, nagtinatanong yung lalaki, saan mo kukunin yung pan-date mo? Kaya ginagawa niya ba yan? Babae ha? Pag inagyan ka kayo, oy, date tayo. Saan mo kukunin yung pan-date mo? Kung yun ay kukunin mo sa magulang mo, wag muna. Okay ba yan? Pwede kaya yan? Pwede. Kasi, di bale, kung mayaman, kung mayaman, okay lang, hingi-hingi lang yan. Pagka naman yung makita mo yung magulang na may kuba na sa pagtatrabaho, ipande-date mo lang, di ba? Yun ay para pagkain mo, hindi pagkain ng iba yon. Pag hindi pa nabigyan, nagagalit pa. Ayan. So, ayos po natin ang ating pong romantic love. Tamang tao, tamang panahon. Pag nasa tamang panahon ka na, ang tamang panahon dyan, number one, syempre, nagsisimula yan doon sa ikaw ay nagdibo na. Legal age na yon. Kaya lamang kung wala ka pang source of income, hindi ka pa kumikita, nag-aaral ka pa, tis-tis. Mas madaling magtiis habang bata kaysa matanda ka na saka magtitiis. Kasi na-prioritize mo yung maling priority. Di ba? Inuna natin yung hindi kasama sa subject. So, hindi mo natapos. Ano mangyayari? Di wala. Okay, so italagay natin sa tamang panahon yan. Ngayon, ikaw ay may sweldo na, kumikita ka na, alam mo na kung anong hirap maghanap buhay, so mamimili ka na rin ng ide-date, mamimili ka na rin ng lugar kung saan magde-date, di ba? Bakit? Ang hirap kumita ng pera magde-date yan napili mo medyo magarbo. Doon tayo doon sa maganda, doon sa mahal. Titingnan mo yung kulang. Pwede bang next month tayo mag-date? O pwede ba doon na lang tayo, turo-turo na lang tayo kumain. Napili mo medyo class. Hindi, gusto ko doon sa Starbucks. Wow, Starbucks. Kape pa lamang, kayamanan na. Pwede ka naman uminom ng 3-in-1. Di ba? Pag sa turo-turo, yung 3-in-1, magkano 10 piso? Mahal na yung 15, di ba? Okay na, Starbucks, ang taas ang kape, 100, mahigit. Sipin mo yan, kape lang naman, pare-pares naman lang lasa nun, di ba? Pag gusto mo matapang, damihan mo ng pulbos. Mamatapang. Ganun na rin yun. Natitimpla naman yun. Pero, pagka ikaw'y naghahanap buhay na at hindi ka naman pasikat, very realistic naman. Dito na lang tayo mag-date. Masarap din pagkain dito. Ayan. Gusto niya para masarap ang doon tayo sa Farm Hills, mura lang doon. Tara ba? Di ba? Reasonable. Reasonable yung punta ka pa doon sa pagkamamahal ng mga tapos ay hindi pa maganda yung kapaligiran, Ayan, hindi mo maramdaman na nagde-date, parang kumain lang kayo basta. So, mahalaga din pagka kaya na, di ba? Ayan, so mga babae, kaya niyo bang sabihin sa lalaki yan pag niyaya kayo mag-date? Ayan, saan mo kukunin yung ipan-date mo? Kaya niyo yan? Ang mangyayari niyan, hindi nyo natatanungin yan. Baka hindi matuloy yung date. Pag sinabi sa magulang kukunin, ay nako, baka manghihinayang pa naman. Yung iba, kaya po nagkakaroon man relasyon, ay natatakot maubusan. Natatakot maubusan, natatakot maagaw, lalo na pag may karibal, abay di gagalingan para siya makakuha, pagalingan na yon. So dahil sa ganon ay napapaaga
napapaga. So, nagkakaroon ng problema. At yung problema na yon, mabuti ba kung yun lang ang panahon problema, dahil napaga, yung problema na simulan ay nagtuloy-tuloy. Hanggang sa nakasal, buti nga ako nakasal, yung iba po ay nagtuloy-tuloy, tapos nagkaroon na ng anak, may problema pa rin. Ayan, sunod-sunod na, damay-damay na. Bakit? Kasi natakot maubusan, natakot maagawan, so ginalingan ang pagpapareserba. Nagkaroon na ng reservation, edi miserable. So tamang tao, tamang panahon, tamang lugar. Okay, sabi na, okay, tamang tao, tamang panahon, okay na po. Mag-asawa na, nakasal na. May romantic love naman, ilalagay naman sa tamang lugar. Hindi naman pwedeng kahit saan na lang yan. Yung tinatawag nating public show of affection ba tawag doon? Display. Yan. Public display of affection. May limitasyon naman yan. Pagka nasa public, tayo pakindat-kindat. Tama na yung holding hands. Ayan. Kuminsan, konting sagi ng mga pisngi, wag naman sumobra yung mga romantic expression. Yan yung ginagawa sa tamang lugar. Okay. Tinatago yan. Yan ang tawag dyan, mga ginagawa sa lihim. Hindi ho. Yung ba naman iba, tinago nga. Nagpunta sa kwarto, ibinidyo. Yung iba, nilive pa. Ilagay niya sa tamang lugar. Tamang. Ayusin na. Sobra naman. Ba't ba naman? Ganyan. Yung iba naman, nasa kwarto nga, bukas naman ang bintana. May mga building doon sa mas matataas, dinudungawan sila. May nag-viral sa TV, di ba? May nag-viral sa TV. Yung couple, hindi ko alam kung mag-asawa yon. Doon sila nag-romansa sa tapat ng bintana. Sarado naman yung bintana. Ang problema, may ilaw. Yung anino nila, sa tapat na. Pagdating ng oras na ngayon, lahat ng kapitbahay, nakatingala ng ganun lahat. Parang nanonood ng TV. Ang ginawa, ini-report sa kinuha na kinover ng isang TV network, pinuntahan, tapos ay in-interview. Bakit nyo ginagawa yon? Hindi nyo ba alam na nako. Hindi ko alam kung proud sila sa kanilang ginagawa at sumikat pa. Nag-trending naman yun. Pero nangako namang hindi na nila uulitin. Yan isipin nyo yung buong barangay nakatingalan gano'n, bata matanda nanonood sa kanila. Grabe naman So, nilalagay yan sa tamang panahon. Yung ating pong romantic relationship. Baka may mainggit. May mapagwara dahil sa atin. Okay. Romantic love is so for procreation. Yan po ay para pagpaparami ng tao. Ang sabi ng Panginoon, ayan, be fruitful and multiply sa chapter 1 verse 28. Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Kaya nga po sabi ko kanina, hindi pwedeng mag-multiply kung parehong lalaki o parehong babae. Kaya kailangan po lalaki at babae for multiplication. Kaya lang po, pagka multiplication, sabi, fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over every creeping thing that creeps over the earth. So kung papaanong inaalagaan mo yung para tayo magpakaramit, alagaan yung nature, yung creation ng Panginoon, ay dapat din yung atin family inaalagaan din. Sinusustain yung mga pangangailangan. Kaya nga po ang ating pong ina-advise, at yan din po ang gusto ng Panginoon, na kung tayo ay magtatayo ng pamilya, ay na-prepare natin ang pangangailangan ng pamilya. Kakainin. Kasi ang dali nung mag-asawa. Pag nakasal ka, mag-asawa na kayo. Siyempre, pag mag-asawa na kayo, kakain na kayo ng inyo. Maghahanap buhay na kayo. Magkakaanak kayo. Dadaming pakakainin. Papaaralin pa yan. Magkakaroon ka dapat ng sariling bahay. So lahat pong yan ay may maintenance. May gastos lahat yan. Saan natin kukunin yan?
Kukunin natin yan sa trabaho natin. Para natin ma-sustain yan, kaya nga kailangan yung season of learning, dapat nilalakaran natin. Season of learning. Kaya po doon sa mga gustong mag-asawa, huwag kayo nagmamadali. Kung hindi pa nyo kayang pakainin ang inyong pamilya, yung sarili mo nga, hindi mo mapakain eh. Magpapamilya pa. Eh di, yung problema mo, idadamay mo lamang yung mapapangasawa. Kaya kailangan po ay inaayos po natin yan. So procreation, hindi lang procreation na for the sake na dumami. Kailangan yung mapuproduce nating bunga, maayos, naaalagaan, napapakain, malusog, nag-aaral, at naihahanda sa kanyang susunod na romantic relationship. Ano? Ayan, parang cell grouping lang yan. Dinidisciple yung mga member ng cell. Ganon din ho sa bahay. Dinidisciple mo rin yung iyong pamilya, yung iyong mga anak. Upang umayos ang kanilang buhay, tinuturuan natin silang mabuhay. Hindi lamang natin sila tinuturuan tungkol sa pananampalataya, no, na bahagi ng discipleship, tinuturuan natin sila kung papaano mabuhay. Paano humarap sa mga sitwasyon, paano ma-prepare ang future. Lahat po yan ay nabubuo sa loob ng pamilya. Kaya kung maganda at tama ang ating simula, madali nating magagawa yan. Ngayon, kung mali yung ating simula, mahihirapan tayo. Pero hindi naman nangangahulugan na huli na ang lahat. Lahat ng bagay pwedeng ayusin kung gustong ayusin. Pero mas maganda kung umpisa pa lamang inayos na natin, di na tinutuloy lang natin yung sinimula nating ayos, kaysa magsisimula tayo na may problema, ang hirap mag-ayos ng problema. Ano po? So kung walang problema, diretso lang natin, maintain na lang po natin yung mga bagay na atin pong sinimulan. So procreation, kailangan po na ganon, ano? Hindi lamang for the sake ng dadami, kundi kailangan ipine-prepare pa rin natin yung ating pinoproduce. Kaya nga po nauso yung family planning no? Sapagkat nung araw, ang mga Pilipino ay talagang sky is the limit. So nauso po yun. Bagaman may disadvantage po yan, may advantages din. Kasi marami po sa mga nag-family planning, gumanda naman buhay. Naayos nila yung kanila pong mga anak. Kaya lamang, pagdating ng panahon, nagsisi sila. Sabi na, masarap pala maraming anak. Bagaman naniniwala tayo, kaya tayong sustain ng Panginoon, provided nga na maayos yung atin ng mga prinsipyo at mga simulain sa ating pong buhay. Okay. Nais ko pong balikan yung kanina, romantic love is for a married couple. Yung right person kanina, yung Kasi gusto ko makita po natin dito yung buhay na mag-asawa ni Adan at ni Eva. Mag-asawa ho yan, no? Hindi lang basta magjowa yan. Sila ho'y mag-asawa, ikinasalo sila ng Diyos. Pero ba sinasabi sa sa Genesis 2, nung makita siya ni Adan, verse 23, sabi, and Adam said, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, sa kanyang asawa, and they shall become one flesh. Doon lamang po naging one flesh noong sila po ay naging mag-asawa, pinag-ugnay na po sila ng Diyos. Kung papaanong ceremony ang ginawa, malamang garden wedding yon o whatever, kasi wala pa namang simbahan nung araw, wala rin mga judge para magkasal noon, tanging Diyos lamang, at hardin pa lang ang ginawa ng Panginoon, so it must be a garden wedding. Kaya sabi rito, and therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Hindi girlfriend, hindi jowa. Hindi sinabi rito, and be joined to his jowa. Okay. To his wife. So, ganito ang Tapos sunod doon, and they were both naked, and the man and his wife na naman ang sinabi, and were not ashamed. So, hindi sila nagkakahiya. Pagka ganyan po, pagka
husband and wife na, hindi ho nagkakahiyaan yan. Kaya nga po, kung anong gusto nyong gawin, gawin nyo na. Ano ho? Yan. Itago nyo lamang. Ano? Huwag nyo na ipakita sa mga anak, huwag nyo na ipakita sa kapitbahay, ano? Huwag nyo nang ilagay doon sa bintana. Ano? Huwag nyo na rin videohan. Ano, ewan ko ba kung bakit ito binibidyohan pa yun. Ano? Siguro gustong i-replay. Ang problema, napapanood ng iba eh. No? Napapanood ng iba. Sapat na kayo na lang ang nakakaalam ng inyong ginagawa. At galingan nyo na lamang yung memory para matandaan ninyo kung ano yon. Huwag nyo ng videohan. Ano, delikado. Baka yung mga anak ninyo malilikot. Nalikot yung cellphone ninyo. Nakita. Biglang na pagpindot na ganon. Pumasok sa internet. Mga bata, ang galing na magpipindot ng mga gadget natin. No? Baka hindi sinasadya. Biglang na-upload. Ano, kakalikot sa cellphone ninyo. Akala ordinaryong pelikula, hindi nakilalang kayo yon. Ayan, na-upload sa YouTube, na-upload sa Facebook o kung saan man napalagay yan. Malaking iskandalo po yan. Ano. So, to play safe, huwag nating i-video. Tama lamang na hindi nagkakahiya ng mag-asawa kasi mag-asawa, they are both naked. Nakedness, hindi lamang kinalaman nyo doon sa walang damit. Nakedness meaning to say transparent. Ano ho? Alam mo ang lahat sa asawa mo, alam ng asawa mo ang lahat sa iyo. Wala kayong tinatago. No? Nakedness has something to do with transparency. Ano ba yan dapat maging transparent sa atin? Number 1, transparency sa finances. Kailangan alam ng lalaki at ng babae kung magkano ang pera nila. Pumapasok, lumalabas. Saan ginagastos yan? Kailangan na alam. Ano ho? Huwag niyong itago. Tayo mga lalaki, kung minsan may mga sikreto tayo. Extra income, hindi na alam ni Mrs. yun. Di ba? Kasi alam natin na mapanganib, malaman ni Mrs. yung ating finances. Yung iba nagtatago niyan. Hindi ho dapat. Pag-aari ho niya ng mag-asawa ang pera. So, kailangan transparent. Number 2, sa ating acquaintances. Yung mga kaibigan mo, dapat kilala ni Mrs. Yung kaibigan ni Mrs. dapat kilala ni Mr. Kailangan transparent yan. Ano po? Yung ating pong Facebook at saka yung ating mga email. Ayan. Yung iba kasi meron silang tinatawag na privacy. Sa akin ho, pag mag-asawa na, dinidiscourage ko na yung privacy. Dapat na nag-asawa ka, hindi ka na private person. You belong to your wife, the wife belong to the husband. Ito na po, kaya kaya sabi nga po, the two shall become one flesh. Kailangan transparent. Kaya po, yung akin pong email, nabubuksan ni Mrs. Yung Facebook ko, nabubuksan ni Mrs. Messenger ko, nabubuksan ni Mrs. Kaya hindi ako pwedeng maglagay. Kasi nakakatukso ng maglagay ng sikreto pag hindi alam ni Mrs. Pero pag alam ni Mrs., hindi ka matutukso, mabubuko ka di ba? Di ba? So kung ang doon, naiingatan ko rin sarili ko. Kasi pwede akong gumawa ng sikreto eh. So para hindi na ako gumawa ng sikreto, binuksan ko na ang buhay ko sa kanya. Walang sikretuhan. Kaya kung gusto niyang alamin kung ano nasa Facebook ko, pipindutin lang niya. Bukas. Lalo na ngayon, nagla-live streaming. Siyempre, siya kuminsan na nag-open ng Facebook ko eh. So, yan. Maglagay ako ng kung ano doon, di ba? So, napoproteksyonan ako. At naaalagaan ako ng misis ko. Kasi nga, hindi ako nagtatago sa kanya ng anuman. Pag tinatanong ako, kasi hindi naman lahat malalaman sa akin eh. Pero pagka nagtatanong siya, sinasabi ko naman sa kanya. So, dahil po doon, meron kaming transparency. Kaya kung halimbawa, nakaisip akong gumawa ng kalokohan, mag-iisip ako, paano kung malaman? Di ba? Malalaman niya yun eh. Alam niyo naman mga babae, miski paglihiman nyo, talagang kanyan. Parang satellite yan. Daig niya ng CIA. Pero yun nga, proteksyon nating mga lalaki yan. Nabantayan tayo ng ating mga asawa. Isa yan sa kanilang mga trabaho, ibantayan tayo. At ingatan tayo upang hindi makagawa ng kalokohan. Kaya hindi naman tayo sa mga asa-asawa natin, binabantayan din natin. Hindi naman tayo nagiging
yung nagiging paranoid, ay ito may ginagawa itong masama. Hindi naman ganon. Pero at least, since binuksan na natin yung buhay natin, hindi na sila magsususpecha. At kung sila may bukas din sa atin, hindi tayo magsususpecha. No? Open book na tayo, transparent. So, ganun po. Sinabing, and they are both naked, hindi lamang po yan may kinalaman sa damit, yan may kinalaman sa buong pagkatao. Pati mga sikreto, mga lihim sa buhay, kailangan nalalaman. Upang sa gayon, ay kung matuklasan niya, hindi na siya mabibigla. Kasi alam naman niya, hindi na niya tutuklasin yon. Ngayon, kung alam na niya yung mga pangit sa buhay mo, natatanggap mo yan, mahal ka pa rin, then that's good. Hindi lang natin minamahal ang mga gandang bahagi sa buhay ng isang tao, kundi pati yung mga pangit na bahagi minamahal natin. Pag tayo'y nag-asawa, yan collective na. Panglahatan na yan. Hindi tayo nag-aasawa na pinakasalan natin yung magagandang bahagi sa buhay ng ating asawa. Pati yung pangit na bahagi niyan, yung kanyang nakaraan, mga sikreto niyan, yung sakit niyan, yung mga bisyo niyan, lahat ng yan kasama sa atin ng pinakasalan. Pati nga kamag-anak kasama sa pinakasalan niyan, hindi ho ba? Yan, nakapag-asawa ka, yung palang mga pamilya niyan, mga guns pala yan. Ako, kasama ang pinakasalan yon. Yung mga guns na yon, hindi ka makakaiwas doon, hindi ho ba? Collective na ho yan. Kaya ho nga dito dapat ay transparent. Ba't ganyan ka? Akala ko ganito ka, ba't hindi pala? Kasi nga, hindi transparent Kailangan transparent tayo. Di ba sinabi ko na yan noon? Di ba alam mo nang ganyan? Yan. Pagka gano'n na, wala nang argument, di ba? Diba? Sinabi ko naman sa iyo yan, tinapat naman kita, tinanggap mo ko. Akala ko, tinanggap mo ko. Okay. So, para maiwasan yung ganong mga, kailangan talaga wala nang lihiman. Naked dapat tayo sa isa't isa. Wala tayong tinatago. Okay. So, ayan po ang ang romantic love sa pananaw po ng Panginoon. Sa mga kabataan, mga kabataan, yung mga kabataan kasi very romantic pa yan. Kaya nga lamang po, since wala pa po kayo sa ganun panahon, sitwasyon, okay, kung kayo may nasa panahon na, ilagay nyo naman sa tamang sitwasyon. Ibig sabihin, hanap tayo na ng partner, ng ligawan, magustuhan, then mag-asawa, magpakasal. Pagkasal na nga, then be transparent with each other. You can do whatever you want. Be romantic as long as you can. And as much as you can. As heavily as you can. Kung ano man, walang limitasyon. Yan. Kung minsan kasi may mga mag-asawa, ang dami pang limitasyon Ay, ayoko niyan, ayoko. Kaya gano'n. Wala. Basta pinagkasunduan niyo ang isang bagay, that's it. Ngayon, kung hindi niyo pinagkasunduan, huwag na maipilit. Huwag na maipilit pag hindi pinagkasunduan. Kaya nga po, andyan po yung transparency. Pagkakasunduan nyo, maging sa expression of love, kung hanggang dito lang, hanggang diyan lang yan. Kung lalampas dyan at ayaw, huwag ipilit. Para maging masaya po lahat tayo. Romantic love must be in order. Kailangan ayos. Hindi po, hindi basta-basta. Kasi kuminsan po kasi yung romantic love ay, ito problema ng mga lalaki. Sa mga lalaki, dahil yung mga lalaki ay kalimitan na noong araw, mga nanonood ng mga pornography, yung iba nagpupunta sa mga beer house, may mga relasyon ng mga nung nagkaasawa, gusto nila, yung asawa nila, gayon din, pinagagawa yung mga ginagawa ng mga prostitute. Pinipilit, hindi naman prostitute yung asawa ninyo. Di ba? So, huwag nyo itratong ganon. Itrato pa rin natin with decency. With decency. Sabi nga sa bagaman ito'y tumutukoy sa church, kailangan daw lahat ng gawain sa church with decency and in order. Ganon din sa mga mag-asawa. Tratuhin natin decente rin ang mga asawa natin. Yung mga babae naman, ganon din naman. I-reciprocate naman natin. Basta i-express natin yung romantic love in a context of marriage and in a context ng napagkasunduan ng bawat isa. Kapag nagawa po natin, then magiging maganda yung ating love relationship. Ma-enjoy po natin. Bakit? Kasi dinisenyo talaga ng Diyos yan sa atin. Nakadesenyo yan. Hindi ho masama. Yung bagay na yan, dinisenyo ng Panginoon, gawin natin sa paraan ng Panginoon. Okay po ba yan? Mga kabataan,
Kung kayo ay nasa pag-aaral, mag-aral. Yan. Kung kayo tapos na mag-aral, abay magtrabaho na, no? At pag may trabaho na, may pang-date na. Ha? Huwag niyo maubusin sa date yung inyong kwan. Paghahandaan niyo yung pag kayo nakasal na, pinaghahandaan pa rin yan. Ano? Ayan, huwag niyong ubusin sa date. Huwag niyong ubusin sa kasal. Paglaanan ninyo yung magiging relasyon ninyo, yung magiging buhay pagkatapos ng kasal. Nung kami pinakasal, kami po ni Mrs., di siyempre kinasal. Daming nag-aabot sa amin. Mga ninong, ninang, bisita, may mga nabat mga cash. Honeymoon kami, Baguio. So, nandun kami. Masarap ang ang lamig. Grabe. December, birthday ko, December 16. So, kalamigan doon sa Baguio. Sige, gala, Enjoy. Pagka ilang, naka 3 days yata kami. Sabi ko, uwi na tayo. Mauubos ang pera natin dito. Ubos. Yung aming, hindi namin inubos, yung natanggap namin. Umuwi kami, punta kami Divisoria, at namili kami ng mga kailangan namin sa bahay. Pinaganda namin yung buhay namin. So, may mga gamit kami, bukod doon sa may mga regalo, yung mga kulang sa regalo na ipamili namin. Kung wala kaming ganito, okay, binili namin sa Divisoria. Mura sa Divisoria eh. So, nakumpleto naman namin yung aming po mga pangangailangan nung mga panahon yan. As we start with, we start right. Kaya, naging maayos. Lagi namin pinag-uusapan yung mga sitwasyon sa bahay. So, bakit natin pinag-aralan ito? Gusto nating iayos ang romantic relationship ng bawat isa. Huwag tayong padala dahil Valentine, magiging romantic tayo. No. Ang pagkaging romantic, may panahon, may lugar, may sitwasyon, may tamang tao diyan. Hindi ho Valentine ang basihan, kaya tayo magiging romantic. So kung wala kayong natanggap na bulaklak, okay. Kahit dahon, okay na yan. Wala kayong natanggap na chocolate, chocolate, okay na yun. Wala kayong wala kayong natanggap na stuffed toys, okay lang yun. Walang problema. Yan, hawakan nyo na rin yung mga esponha, mga sponge. Malambot din yun, di ba? Parang stuffed toy din yun. Ayan, tapos magligpit kayo ng pinggan. Para na kayo may stuffed toy nun. Hindi kayo nag-date, okay lang. Pwede naman kayo mag-date sa ibang panahon. Mag-date kayo sa March, April, May, June. Bakit kailangan February? Tapos ngayon, gusto nyo ng bulaklak. Ang mahal-mahal ng bulaklak. Sa Marso kayo magbigay ng bulaklak. Mura na. Di ba? Tatapat nyo pa doon sa mahal. Di ba? Parehas lang din naman bulaklak. Parehas din ng amoy. Parehas din ng itsura nun. Huwag tayo maging romantic. Baka mapahamak tayo. Maging natural tayo. Okay lang maging romantic. Throughout the year, maging romantic tayo. Pero be practical in everything. Yung tamang pagiging romantic natin. And let us enjoy the company of our partners. Ngayon, kung wala tayong partners, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-guilty. Hindi kasalanan yan. Hindi ka pupunta sa impyerno dahil wala kang partner. Okay lang yan. Ayan. Ang mahirap yung gagawa tayo ng mali just because it's Valentine. Okay po ba? May natutunan. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ang unang umibig sa amin. Hayaan niyo pong maranasan po namin ang pinakadakilang pag-ibig. Walang iba kundi ang pag-ibig niyo sa amin. Bagaman dinisenyo niyo kami upang ma-experience namin ang sarap ng romantic love, pero ito po ay may tamang panahon, may tamang tao, may tamang sitwasyon, may tamang lugar. Kaya Panginoon, turuan niyo po kami na makapag-intay kung hindi pa panahon at mag-intay kung hindi ang tamang tao. Naniniwala kaming meron kang inilaan para po sa amin. At ipagkakalob niyo po yan sa inyong panahon at sa inyong kalooban. Maraming salamat po. At andalangin po namin, Panginoon, itong panahon, season ng Valentine. Lord, hindi kami nagpapa-apekto sa ganitong pong mga panahon. Ang pagmamahal ay araw-araw. Hindi lang February, hindi lang February 14. Araw-araw dapat kami nagmamahal sa tamang kaparaanan ng pagmamahal. Kaya Panginoon, hayaan niyo po na
ma-practice namin ito, Panginoon. Kasabay ng aming tamang pananampalataya sa inyo, Panginoon, ay apply din namin ang tamang pagmamahal sa tamang tao. At turuan niyo po kaming mahalin aming kapwa, Panginoon. Hindi lang yung romantic love, kundi yung brotherly love ay amin pong ma-express sa bawat kapatiran, na maipahayag namin ang pag-ibig mo sa pamagitan ng aming pagiging kapatid sa pananampalataya, upang maramdaman nila ganun pala ang pag-ibig mo dahil ipinararamdam namin sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, lalo ngayon, Panginoon, sa mga kabataan ngayon dito sa church at sa iba pang mga kabataan. Dalangin ko, Panginoon, i-preserve po ninyo sila sa tamang tao na pinili nyo para sa kanila. I-preserve nyo po sila sa tamang panahon kung kailan sila dapat magkaroon ng relasyon at kailan sila dapat lumagay sa tahimik. Panginoon, preserve ninyo po sila, ang kanilang testimony, ang kanilang purity, Panginoon, upang sa kanilang pagharap sa dambana, sila, Panginoon, ay dalisay. Naingatan nila ang kanilang buong katauhan at ito ay ipagkakalob lang nila sa tamang taong pinili nyo para sa kanila. Maraming salamat po. Lalaki man o mga babae, Panginoon, Lord, preserve them para sa tamang partner na ipagkakalob po ninyo. Maraming salamat po. Sa mga mag-asawa, Panginoon, dalangin ko po, ingatan nyo po na hindi po magkasala, na hindi magkaroon ng other relationship. At sa halip, ma-enjoy nila yung company ng isa't isa, ma-enjoy nila yung company ng kanilang asawa, na sila'y nagmamahalan, walang lihim sa isa't isa, walang tinatago. Ang lahat ay hayag, kaya't sila'y nagkakaunawaan. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko po, mga kapatiran po na naabot ng mensahe pong ito, pagpapalain po ninyo, pagtitibayin po ninyo ang relasyon bilang mga mag-asawa, patitibayin ng pamilya, relasyon ng mag-asawa, relasyon nila sa mga anak at ng mga anak sa kanilang pong mga magulang, na talagang pagharian nyo ng inyong pag-ibig ang bawat tahanan, bawat sambahayan, at ma-enjoy namin ang tamang pag-ibig na dinesenyo nyo para sa amin. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumayo. Awitin po natin ang doxologia. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy tayong samahan, gabayan na maging dalisay ang ating expression ng love sa ating mga partner, maging sa ating mga kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.